Natuwa ang mga treasure hunters sa nakuhang kahon na nagmula pa sa isang siglo sa pag-aakala na meron itong kayamanan. Pero di alam ng mga ito na ang kahon ni Dio ang nakuha nila. Kaya kinabukasan ay naglaho ang mga treasure hunter at ang nakita lang ay ang kahon na merong dalawang compartment pero walang laman. Nagtungo si Holly Joestar sa police station para sunduin ang kanyang anak na nang bogbog sa mga armadong gangster. Pinuntahan ni Holly ang anak na si Jotaro na siyang bago nating bida. Nagagalit ang mga pulis dahil ayaw nitong lumabas sa kulungan. At ang dahilan ay natatakot si Jotaro na makapanakit dahil sinapian daw siya ng evil spirit. Maging ang mga kasama nito sa kulungan ay takot na takot. Nakita din nilang parang nasa bahay lang si Jotaro dahil dinadalhan daw siya ng evil spirit ng mga bagay. Upang maniwala sila ay kinuha ni Jotaro ang baril ng pulis at pinutok sa sarili pero nailigtas siya ng evil spirit. Nakarating na rin sa Tokyo si Joseph dahil humingi ng tulong si Holly pero di daw alam ni Suzy na nagtungo siya dito. Parang isang bata pa rin si Holly kahit 45 years old na ito kaya pinagtinginan ng mga tao. Napaiyak siya nang may kwento ang nangyari sa anak pero siniguro ni Joseph na siya na ang bahala sa apo. Tila nasa sariling kwarto lang si Jotaro sa dami ng gamit at walang magawa ang mga pulis. Nang dumating si Joseph ay sinubukan niyang kumbinsihin ang apo na lumabas pero di niya napansin na hawak na nito ang isa niyang daliri sa prosthetic arm. Alam ni Joseph ang nangyayari pero nais niyang ipaintindi ito sa pamamagitan ng karanasan. Inutusan ni Joseph ang kaibigang si Avdol na nakilala niya sa Egypt. Dahil meron din palang evil spirit si Avdol na may pangalan ng Magician's Red pero nakokontrol niya ito. Kumilos ito at idinikit si Jotaro sa pader ngunit di nakikita ng mga ordinaryong tao ang mga evil spirit pero naramdaman nilang tumaas ang temperature. Subalit lumaban ang evil spirit ni Jotaro at napahanga ang lolo dahil sobrang tingkad nito. Nang maglaban ng mga ito ay nasakal ni Jotaro si Avdol kaya napilitan itong gumamit ng malakas na teknik upang mahuli si Jotaro ng apoy. Saka pinaliwanag ni Joseph na hindi ito evil spirit kundi nanggaling ito sa mismong life energy nila at tinatawag nila itong stand. Tinanong ni Avdol kung nais nang lumabas ni Jotaro. Pero tinulak pa nito ang mesa upang mabasag ang toilet at mabasa at makontra ang apoy na stand ni Avdol. Saka winasak pa niya ang rehas at kumuha ng mga panusok at inatake si Avdol pero tumalikod ito dahil tapos na daw ang trabaho niyang mapalabas si Jotaro sa selda. Tinanong ni Jotaro kung anong gagawin niya kung tinuloy niya ang atake at sinabi ni Avdol na matutunaw niya lang ito ng apoy. Natuwa si Holly dahil lumabas na rin ang anak. Nagtanong si Jotaro kung ba't alam nila ang tungkol sa mga stand. Pinakita ni Joseph ang mga picture ng box na nakuha ng mga treasure hunter at sinabi na kailangan nila muling kalabanin si Dio na nakalaban na noon ng lolo niyang si Jonathan. Pero di naniwala si Jotaro dahil isang siglo na ang lumipas. Giit ni Avdol na hindi rin naman madaling paniwalaan ang kanilang mga stand. Nag-manifest din daw ng stand si Joseph nakaraang taon. Pinakita niya kung paano gumagana ang kanyang stand na may kakayahan na makuhaan ng picture ang mga spirit mula sa malayo pero nawawasak niya rin ang camera sa proseso. Pinakita ni Joseph ang birthmark na meron ng lahat ng mga Joestar. Nakita nilang may star din si Dio dahil nakuha pala nito ang katawan ni Jonathan. Ito ang iniisip nilang dahilan kung ba't nag-manifest din ng mga stand sila Joseph at Jotaro dahil ang normal na stand ay tulad ng kay Avdol na taglay nito mula pagkapanganak. Samantala naramdaman din ni Dio na may nagmamasid sa kanya. Kinabukasan ay pinabaunan ni Holly ng halik ang anak bago ito pumasok sa school. Napakarami ring nagkakagusto kay Jotaro dahil pogi na macho pa kaya pinag-aagawan ng mga chicks at nang magalit ang binata ay natuwa pa ang mga bruha. Di niya alam na ipinipinta siya ng isang lalaki at sinugatan siya gamit ang drawing nito kaya nahulog siya sa hagdan at magiging masama ang pagbagsak kaya pinilit niyang makakapit sa puno at labis na nag-alala ang mga chicks. Dahil nabigo sa assassination ay gagawin na ng lalaki ang plan B. Bumaba ang lalaki at binigyan ng panyo si Jotaro. Nagpasalamat naman ang bida kaya nagpakilala ang lalaki na si Kakyo Inoriaki na isa daw transfer student. Samantala alam ni Dio na nais siyang pigilan ng lahi ni Jonathan na gamitin ang katawan nito kaya naisip niyang unahan ang mga ito bago pa siya mahanap. Sa school ay nagtataka ang nurse dahil ngayon lang napunta sa clinic si Jotaro na kilalang nagpapadala doon ng mga binubugbog niya. Nang makita niya ang panyo ay meron palang mensahe si Kakyo ng pagbabanta sa kabiglang nabaliw ang nurse at nakita niya ang kulay green na stand. Kaya sinaktan nito ang isang estudyante at nagtakbuhan ng mga ito. Nasalag ni Jojo ang pag-atake nito pero napakalakas dahil kinokontrol ito ni Kakyoin na parang puppet dahil nasa loob ang stand nito kaya hinalikan ng bida upang makuha ng stand niya ang sumanib dito na si Hierophant Green. Binaon ng bida ang daliri sa noo nito upang pahirapan at mapaamin kung sino ang nag-utos. Ngunit nagsarado ang bintana at umatake ito ng Emerald Splash at napatalsik ang napinsalang bida. Pati ang nurse ay sinaktan din nito at sinisi pa siya ni Kakyoin na siya ang dahilan kaya ito nadamay sa kanilang laban. Bumangon naman ang bida at sinabing siya ang magiging judge sa kasamaan nito. Nagsimula si Kakyoin at hinabol nito ang bida at di tumigil hanggang sa mahuli si Jotaro.
Saka kinamiha-miha wave siya pero sinalag lang ng stand ng bida at sinakal ito na parang bata saka pinulbos pa ang kawawang pagmumukha nito at inuppercut pa ang loko kaya nabasag ang lahat ng salamin at nagdugo na ang kalaban. Nakita naman niyang okay lang ang nurse kaya tumakas na siya dala ang lalaki. Dinala niya ito sa bahay at nag-alala ang ina pero sinabi ni Jotaro na magpahinga na si Holly dahil napansin na namumutla siya kanina. Giit ni Joseph na matitigok na ang lalaki at wala na silang magagawa dahil meron itong mind control ni Dio. Nag-iisip sila kung paano ito tatanggalin dahil nakakonekta ito mismo sa utak kaya napakadelikado. Kinwento ni Avdol ang karanasan nung nakasalubong niya si Dio sa isang eskinita sa Cairo, Egypt. Sinubukan daw siya nitong lagyan ng implant upang makontrol din siya pero tumalon siya sa bintana at tagumpay na nakatakas dahil kabisado niya ang lugar. Nais ni Jotaro na subukan itong tanggalin na ikinatakot ng lolo. Pero pinagpatuloy pa rin ito ng apo ngunit lumilipat pa ito sa kanya at nagising si Kakyoin pero di rin ito gumalaw dahil sa masela na operasyon. Nagpanik si Avdol pero nagtiwala si Joseph dahil nakita niyang kalmado si Jotaro. Hanggang sa mabunat na nga niya ito at inihagis upang tuluyan nilang mapatay ang implant. At nagtaka naman si Kakyoin kung ba't pa siya tinulungan at alam ng ina na mabuti talaga si Jotaro. Tinulungan ni Holly si Kakyoin samantala naiinis si Joseph dahil di siya komportable sa pamumuhay na meron ng mga Japanese. Kinabukasan ay di makita ni Joseph si Holly. Maging si Jotaro ay nagtaka dahil di siya pinuntahan ng ina. Nakita ni Avdol na nagkalat ang mga gamit sa kusina at nakitang nakahiga si Holly dahil sa sobrang taas ng lagnat. At ang dahilan ay nagmanifest na rin pala ito ng stand pero kulang siya sa willpower kaya maaari niya itong ikasawi. Di matanggap ni Joseph na nangyari ang pinakakinakatakot niya kaya kailangan talaga nilang hanapin at patayin si Dio para matanggal ang sumpa. Para magkaroon ng clue ay tinig ng maigi ni Jotaro ang mga picture ngunit isang langaw lang ang nakita ng kanyang stand. Alam daw ito ni Avdol kaya hahanapin niya ito sa library. Habang naghahanap ay dumating si Kakyoin na nagtanong kung may namamatay ba talaga sa sariling stand. Sagot ni Avdol na marami na siyang nakitang ganito at walang magagawa ang mga doktor dahil di sila nakakakita ng mga spirit pero ang good news ay meron pang mga 50 days bago ito kumalat sa katawan ni Holly. Nagpapanggap pang malakas si Holly sa harap nila Joseph at Jotaro pero alam ng mga ito na labis siyang nahihirapan sa sumpa. Dumating si Avdol at sinabing sa Egyptian Nile River na tatagpuan ang langaw na nakita sa picture kaya doon nila hahanapin si Dio. Pinatotohanan nito ni Kakyoin dahil doon daw siya nilagyan ni Dio ng implant at nais din daw nitong tumulong bilang pasasalamat. Dumating ang mga pinagkakatiwalaang doktor ng Speedwagon Foundation upang alagaan si Holly habang hinahanap nila si Dio. Bago sila umalis ay pinapili ni Avdol si Jotaro ng tarot card at star card ang nabunot nito kaya pinangalanan nilang Star Platinum ang stand ni Jotaro. Tapos naghanda na ang apat sa paglalakbay patungong Egypt. Ngunit si Dio ay meron din palang katulad ng stand ni Joseph kaya nakita nitong nasa eroplano sila at naramdaman din ni Joseph na nakatingin si Dio kaya kailangan nilang magmatsyag. Isang matanda ang nagbalita kay Dio na meron silang alagad sa eroplano na sinasakyan nila Joestar kaya di na ito makakarating sa kanila. Nagising ng apat sa tunog ng isang stag beetle na naisip nilang isang stand. Nakita nila ang kadiring bunganga nito kaya nagbabala si Avdol na baka ito ay si Tower of Grey na kumukuha ng dila ng maraming biktima. Ito pa lang ang pinakaunang nakailag kay Star Platinum at sinubukan din itong kunin ang dila ni Jotaro pero napigilan ng stand. Dahil dito ay nakumpirma ni Avdol na ito nga si Tower of Grey na kilala sa pag-frame up ng mga napapatay bilang aksidente at ito rin ang dahilan ng isang plane crash na karaang taon. Pinagsusuntok ni Jotaro ang mahabang dila nito pero di tinamaan si Tower of Grey. Nagyayabang pa ang user ng insekto pero di nila malaman kung sino ito sa mga pasahero. Tapos pinatay pa nito ang isang hilera at kinuha ang dila ng mga ito at nagsulat ng pagbabanta gamit ang dugo. Nagalit si Avdol pero pinigilan siya ni Kakyoin. Nagising ng isang matanda na natakot ng aksidenteng nahawakan ng dugo kaya pinatulog ni Kakyoin bago pa magpanik ang ibang pasahero. Mapanganib din sa eroplano ang stand ni Avdol kaya si Kakyoin ang nakipaglaban sa insekto pero di niya ito matamaan. At sa halip ay siya pa ang napinsala nito. Umatake muli si Kakyoin pero napakabilis ni Tower of Grey. Kaya kumpiyansa itong sumugod pero nahuli ito dahil may nilagay na palang trap si Kakyoin. Kaya namatay ang matanda dahil ito pala talaga ang user. Bigla namang bumulusok ang eroplano kaya nagtungo si Joseph sa cockpit at nainlove pa kay Jotaro ang mga crew. Nakita nilang pinatay din pala ng insekto ang mga piloto pero mabuti na lang ay marunong si Joseph. Saka pinagbantaan pa sila ng matanda na di sila makakaabot kay Dio saka ito tuluyang namatay. Tapos nagplano sila na mag-emergency landing sa tubig. Kalaunan ay pinuntahan sila ng mga rescuer at sila Jotaro ay nagtungo muna sa Hong Kong. Naisip nilang di na safe ang lumipad patungo sa Egypt kaya mapipilitan silang magbarko pero matatagalan sila. Nilabas ni Joseph ang mapa para sa kanilang ruta at pumayag naman ang mga kasama.
Isang lalaki ang lumapit dahil nahihirapan daw sa menu ngunit niyaya pa itong kumain ni Joseph at libre niya na daw kahit anong gusto nila. Nag-enjoy naman sila sa pagkain ngunit sinabi ng lalaki na may naaalala siya sa Star kaya naisip nilang kalaban ito. Bigla nitong pinalabas ang stand na sinalag naman ni Joseph at umatake si Avdol pero nakontra nito at ginamit pa ang apoy bilang pang-ukit sa isang mesa. Pinakilala nito ang kanyang stand na Silver Chariot at nagbanta itong bago makarating sa 12 ang oras ay patay na sila. Di nagustuhan ni Avdol ang pangmamaliit nito. Formal na nagpakilala si Jean-Pierre Polnareff dahil meron siyang manners. Ngunit winasak ni Avdol ang table na nilagyan ni Polnareff ng mga numero. Gamit ang mga coin ay pinakita ni Polnareff na may kakayahan siyang manghiwa ng mga apoy saka naglaho ang lalaki at napunta sa likod nila. Kung gugustuhin ay pwede na daw silang ubusin ngayon ni Polnareff pero di daw siya isang duwag kaya nais niyang sa labas magduelo upang magamit ni Magician's Red ang lakas ng apoy nito. Paglabas ay nagbanta si Polnareff pero nais din talunin ni Avdol ang mayabang na stand user. Umatake si Silver Chariot ngunit di matamaan si Magician's Red. Kaya umatake ito ng apoy na pinabanda lang ni Polnareff patungo sa estatwa at gumawa pa ito ng estatwa ni Magician's Red para maliitin sila. Nainis si Avdol kaya pina-atras sila ni Joseph bago gamitin ni Avdol ang mapanganib na Crossfire Hurricane. Ngunit pinabalik lang ito ni Polnareff sa kanya kaya si Avdol pa ang napinsala. Pero bigla pang sumugod si Magician's Red na hiniwan ng kalaban pero nasunog siya. Dahil ang hiniwan niya pala ay ang estatwa na pinagalaw lang ni Avdol gamit ang apoy. Saka direkta silang inatake ni Avdol kaya tumalsik si Polnareff at inakala nilang talo na ito. Ngunit sumabog ang stand nito at nagising si Polnareff sa ere na wala man lang sugat dahil ang armor lang pala ni Silver Chariot ang napinsala ni Avdol. Nagbabala din si Polnareff na mas mabilis na ngayon si Silver Chariot dahil wala na itong armor pero natuwa pa si Avdol dahil matutustan niya na daw ito. Dahil sa sobrang bilis ni Silver Chariot ay nakakagawa ito ng napakalinaw na mga after image at agad na rin itong sumugod. Ngunit nakakailag ng mabilis si Avdol at umatake rin siya ng Red Bind ngunit napakabilis talaga ng kalaban, gayon pa man ay nagpatuloy pa rin siya sa pag-atake kahit di ito tinatamaan. Si Silver Chariot naman ang umatake at nagawang masugat nito si Avdol. Subalit naghanda pa si Avdol ng Crossfire Hurricane Special Technique at tinira sa kalaban pero hihiwain lang daw ito ni Polnareff ngunit sumabog ang trap sa lupa kaya totoo nang napinsala ng matindi ang kalaban. Nalaman ni Joseph na ang unang atake pala ni Avdol ay upang makagawa ng tunnel para sa kanyang apoy. Ibinigay ni Avdol ang kutsilyo para tapusin ito ang sarili kung tunay siyang maginoo. Ihahagis sana ito ni Polnareff kay Avdol pero tinanggap nito na natalo siya sa patas na labanan kaya tinanggal ni Avdol ang apoy. Tapos nakita nilang kinokontrol lang din pala ito ni Dio kaya agad itong tinulungan ni Jotaro upang makalaya. Nagpasalamat si Polnareff ngunit tinignan niya pa ang kamay ni Joseph dahil hinahunting niya daw ang pumatay sa kapatid na merong parehong kanan na kamay pero di ito si Joseph kaya humingi siya ng tawad. Noon ay isang lalaki daw ang naglalakad sa ulan na may invisible shield ang pumatay sa kanyang kapatid habang pauwi at ang sabi ng nakakita ay meron daw itong parehong kanan na mga kamay. Kaya nais niya itong hanapin upang matahimik na ang kanyang kapatid. At sa paghahanap ng killer ay nakilala niya si Dio na sinamantala ang kanyang sitwasyon kaya nalagyan siya nito ng implant. Kaya nagpasya siyang sumama sa Egypt dahil baka may nalalaman si Dio sa killer. May mga chicks na nais makipag-picture kay Jotaro pero nainis ang bida kaya si Polnareff ang nag-entertain sa mga ito pero isa pala siyang manyak. 3 araw silang magbabarko mula Hong Kong to Singapore. Nagtaka si Joseph kung ba't ayaw nilang tanggalin ang school uniform kahit napakainit. Isang bata ang palihim na pumasok sa barko upang makalibre ng sakay pero natatakot itong dalhin sa pulis dahil nais niya lang daw puntahan ang ama sa Singapore pero di pumayag ang lalaki kaya kinagat siya nito saka tumalon. Napakarami palang pating sa lugar kaya nag-alala sila at muntik na itong makain ngunit sinuntok at pinagbubugbog ni Star Platinum ang pating na tuluyang natigok. Habang nire-rescue ay nalaman ni Jotaro na isa pala itong babae. Subalit merong halimaw na kumain sa pating kaya nagmadali sila sa barko at iniligtas sila ni Kakyoin bago mapatay ng aquatic stand. Naisip nila kung ang bata ba ang stand user pero nagtaka ito kung ba't sila nakatingin kaya naglabas ng patalim. Lumabas naman ang captain ng barko na ikukulong daw ang bata bilang parusa. Nagtanong ulit si Joseph kung sigurado bang walang kalaban sa crew ng barko na siniguro naman ng captain. Kinuha din ito ang yosi ni Jotaro at pinatay ang baga sa kanyang sombrero. Nagalit si Jotaro na sinaway ng kanyang lolo. Pero sinabi ng bida na hindi daw ito ang captain at ito pa nga ang tunay na stand user. Nagtaka si Avdol dahil ang Speedwagon Foundation ang nagrekomenda kay Captain Tenil. Nagsinungaling si Jotaro na natuklasan niyang pag nakalanghap ng yosi ang mga stand user ay nagkakaroon ng ugat sa dulo ng ilong. Ngunit napahawak din sa ilong pati ang captain kaya nakumpirma nilang stand user nga ito. At ang malupit ay di pala talaga sigurado si Jotaro pero plano niya lang daw na subukan ng lahat ng crew. Giit ng impostor na nasa ilalim na ng dagat ang tunay na captain. Kinuha nito ang bata at ginawang bihag gamit ang stand nitong si Dark Blue Moon at nagbanta pa itong kaya silang
pagsabay-sabayin kung nasa tubig sila. Kaya tumalon ang kalaban sa tubig pero pinagsasapak siya agad ni Star Platinum at nailigtas ang bata. Ngunit di niya maiakyat ang kamay dahil nalagyan na pala siya nito ng mga acorn barnacles. Di na ito kinaya ni Jotaro pero nailigtas pa ni Kakyoin ang bata kaso tuluyang nahulog ang bida. Umatake siya sa kalaban ngunit napatalsik pa siya nito sa mas malalim. Saka nagbanta ang villain na teritoryo niya ang dagat. Di natakot si Jotaro pero alam ng kalaban na nababahala ito dahil nagpatuloy pa sa pagdami ang mga barnacles na nanghihigop ng lakas kaya sinubukan itong tumakas pero gumawa ng underwater whirlpool ang villain. Sinubukang tumulong ng mga kasama ngunit di nila magawa dahil napakaraming mapanganib na kaliskis ang nasa whirlpool kaya patuloy rin ang pinsalang natatamo ng bida. Sumugod na rin ang villain upang tuluyang tapusin si Jotaro. Ngunit bigla siya nitong tinusok ng pinahabang star finger technique kaya nabutas ang ulo ng pangit. At nalaman ng kalaban na nagpapanggap lang pala siyang wala ng lakas. Pag-ahon ni Jotaro ay biglang yumanig dahil nilagyan din pala ito ng kalaban ng mga pampasabog upang pigilan silang makarating kay Dio. Dahil dito ay ginamit nila ang mga emergency boat habang naghihintay ng rescue. Pero di nila inaasahan ng napakalaking barko na dumating. Naiinis si Tandang Enya kung ba't nababahala pa si Dio sa mga Joestar gayong meron naman siyang maraming stand user para kalabanin sila Joseph at Jotaro. Nagtataka si Jotaro kung ba't walang nagpapakita sa kanilang tao. Umakyat pa rin si Polnareff dahil mas ligtas pa rin sa barko kaysa sa bangka. Ayaw ni Ann kay Jotaro kaya pumunta ito kay Joseph. Nagtungo sila sa itaas ngunit wala rin kahit isang crew sa pilot house ng barko. Nakapagtataka rin kung ba't may orangutan doon. Kalaunan ay nahulog ang hook at napatay ang isa nilang kasama kaya nagbabala si Joseph na huwag nilang gagalawin ang kahit na anong bagay. Gayunpaman ay wala pa rin silang maramdaman na stand. Naisip naman ng bata na sinusundan sila ng panganib. Nang makita ni Joseph na nag-iisip si Ann ay siniguro ng matanda na sila ay kanyang kakampi. Muling pumasok ang bata at tinignan ng orangutan na nagpapatulong makatakas. Nakita niyang fresh pa ang apple kaya naisip na may nagpapakain dito. Pero naguluhan siya nang magyosi ito at tumingin sa isang magazine na parang isang tao. Saka kinuha siya ng mga kasama dahil mukhang mapanganib ang unggoy. Ginamit na ni Kakyoin si Hierophant Green pero wala siyang nakitang tao sa buong barko. Nangangamoy na si Ann kaya nagpasya siyang maligo. Ngunit may pumasok na pumatay sa mga kasama at nakita siya ng manyak na orangutan. Nakita ni Jotaro na nakatakas ang unggoy na ngayon ay pinagmamasdan si Ann pero bago masaktan ng bata ay dumating si Jotaro kaya tumakas ito at binato niya ng lock ngunit inatake pa siya nito at tumama ang LSC sa binata kaya naisip na isang stand user ang unggoy. Sinampal din siya ng malakas ng LSC at nabasag nito ang bintana para mabubog siya pero pinigilan ni Star Platinum sa kapanang suntok sa orangutan ngunit tumagos naman ito sa pader. Naisip ni Jotaro na ang buong barko ang stand ng orangutan at ang mga kasama ay hinihigop na rin at siya ay itinali pa nito. Nalaman na rin ito nila Avdol pero wala na silang magawa. Pinakita ng unggoy na ang pangalan ng stand niya ay Strength. Saka naglaro na lang ito sa pag-aakalang panalo na siya at nakita niya na naman si Ann. Pinitik ito ng butones ni Jotaro at tinuksong isang unggoy kaya napasugod ito. Pero pininger of death niya ang butones na tumama sa ulo ng kawawang unggoy kaya nakatakas siya. Nagmakaawa naman ang orangutan ngunit pinulbos pa rin ng bida ang katawan nito at pinatalsik. Kaya naglalaho na ang barko kaya kailangan nilang makabalik sa mga bangka. At sa malayo ay nakita nilang tuluyan na itong naglaho kaya nagpasalamat sila dahil nailigtas silang lahat ni Jotaro. Pero ngayon ay tanging paghihintay na lang ng rescue ang magagawa nila sa gitna ng karagatan. Sinabi ni Enya na natalo na si Strength pero may 6 pa silang mas malakas na stand user at ang isa dito ay kanyang anak. Na-rescue na rin sila kaya nakarating na sa Singapore kaya magpapalipas muna sila ng gabi sa isang magandang hotel ngunit may naghihintay ng stand user. Nagalit ang pulis kay Polnareff dahil bawal daw magtapon ng basura sa Singapore. Pero nagalit din si Polnareff dahil ang bag niya pala ang tinutukoy nitong basura at natawa din si Ann kaya tinanong nila kung ba't di pa ito nagpupunta sa ama. Giit ni Ann na 5 araw pa bago dumating ang kanyang ama at naisip nilang wala itong pera kaya ililibre na lang nila ng matutuluyan. Punuan ng hotel kaya magkakahiwalay ang mga room nila at ang makakasama pa ni Ann ay si Polnareff pero di pumayag ang bata kaya kumuha si Joseph ng sarili nitong silid. Pagpasok ni Polnareff sa silid ay naramdaman niya kagad na may kalaban kaya inutusan niya itong magpakita at lumabas nga ito sa ref. Nagpakilala itong si Devo the Cursed at nilabas ang kanyang stand na si Ebony Devil kaya nilabas ni Polnareff si Silver Chariot na pinagtutusok ang mukha nito. Pero natuwa pa ang masokista sa kanyang mga sugat at umatras ito ng umatras hanggang sa mahulog. Ngunit wala naman ito sa ibaba at biglang natapyas ang kanyang paa. Kaya tumawag siya dahil di niya maintindihan ang nangyayari.
Habang nakikipag-usap ay lumabas ang manika pero wala siyang ideya na ito ay isang kalaban. Nagtanong si Joseph kaya sinabi ni Abdul na mapanganib na assassin si Devo dahil lahat ng naging target nito ay nasawi. Kaya nagtakda sila ng meet-up sa room 1212. Nawala ang susi ni Polnareff at nakita niya ito sa ilalim ng kama. Ngunit di inaasahan na meron palang trap doon tapos nilagyan siya ng sabon sa mga mata. Tapos nilagari ang apat na paa ng kama upang matrap siya ng tuluyan. Nang dumating ang hotel crew ay sinigawan niya itong huwag pumasok pero pumasok pa rin kaya tinabas ang mukha nito, saka nilagyan ng do not disturb ang pinto. Saka nagpakita na ang manika na kinokontrol ni Devo. Kaya pinalabas niya ang silver chariot pero wala siyang makita kaya napipinsala lang siya ni Devo at saka pinagtutusok na nito ang kama. Tapos kinagat ang stand niya kaya nasaktan din siya. Nakailag si Devo at kumuha ng mga bote, saka kumilos siya ng mabilis at tinusok at kinagat si silver chariot kaya nasaktan si Polnareff at pinagtutusok pa nito ang kama. Nagtataka na sila Joseph dahil wala pa si Polnareff. Samantala nahuli nito si Devo ng kumot pero nahiwa ang kanyang kamay tapos nakailag ito sa napakabilis niyang atake ngunit nakatakas na siya sa lubid. Nagsimulang magtapon si Devo ng napakaraming mga inumin at tinukso pa siya nito pero nakailag na naman sa kanyang stand. Tapos kinuha nito ang sirang hair dryer at inihulog ito upang makuryente siya ngunit natusok siya ni Polnareff kasama ang dryer dahil nakita pala siya nito sa isang salamin kaya binalibag ang pangit. Tumakas pa ito ngunit nahiwa ang mga paa. Saka tinanong niya ito kung may kilala itong assassin na parehong kanan ng kamay pero nang walang masagot ay tuluyan itong tinapos. Samantala ang katawan ni Devo ay natagpuan sa comfort room. Nakarating si Polnareff sa kanilang meeting ng duguan. Kalaunan ay si Polnareff pa ang napagbintangan na killer. Pero tiwala sila Joseph na tutulungan ito ng Speedwagon Foundation. Ginamit ni Joseph ang stand upang makita kung nasaan na si Dio pero nalaman nila ang mensahe na traidor daw si Kakyoin dahil lingkod daw ito ni Dio. Tapos kinausap pa sila ni Dio dahil alam nitong nagmamasid sila saka sumabog ang TV. Dahil dito ay nabahala sila dahil kasama ni Jotaro si Kakyoin. Habang bumibili sila ng maiinom ay may nagnakaw ng wallet ni Kakyoin. Pero ginamit niya ang stand upang mahuli ito saka tinuhad ang mukha. Napansin nila Jotaro na kakaiba ang kinikilos ni Kakyoin na naging masyadong brutal kaya niligtas ng bida ang lalaki. Nainis si Kakyoin nang titigan siya ng masama ni Jotaro. Pero nagpanggap pa itong nagbibiro lang kaya pinalagpas ito ng bida. Ngunit pagtalikod ni Jotaro ay natakot si Ann dahil kinain nito ang mga beetle kaya tumakbo siya sa bida. Habang nasa itaas sila ay biglang itinulak ni Kakyoin si Jotaro. Tapos pinaglaruan pa ng manyak ang cherry sa ice cream ng bida. Nang dumating ang cable car nila ay sinuntok ni Jotaro si Kakyoin at nabasag ang panga nito. Inamin nitong hindi siya si Kakyoin saka napansin din nilang napakalaki pala nito. Iniwan niya si Ann para di ito madamay sa kanilang laban ng halimaw. Nagpakilala na si Lero at sinabing ang stand niya ay tinatawag na Temperance. May napuntang slime sa daliri ni Jotaro na kumakain ng laman pero di niya matanggal dahil lalo itong kakalat. Nang umatake ang bida ay nilagyan pa siya ng mas maraming slime kaya nasunog ang kamay. Tumawag si Ann kay Joseph upang sabihin ang nangyayari. Saka dumating ang tunay na Kakyoin dahil isang impostor ang kasama nila Jotaro. Tumalo ng bida sa cable car upang makatakas pero nagbanta si Lero na unti-unti na siyang uubusin ng slime. Sinunog niya ito pero mas kumalat lang. Kaya tumalon siya at kinuha niya ang ice cream ng bata, ngunit pagkalagay niya ay nagkaroon naman ito ng mga spike. Si Lero pala ang nagpapanggap na babae at nabihag nito ang alaga ng mag-ama kaya inatake ni Star Plasma pero di umubra sa shield at sinabing walang kahinaan ng kanyang stand. Nalagyan ng maraming slime si Jotaro kaya winasak niya ang sahig upang mahulog sila sa dagat dahil ang plano ng bida ay lunurin ng user para maglaho ang stand nito. At nang binasag niya ang mukha nito ay nagsimulang magmakaawa dahil binayaran lang daw siya ni Dio. Tinakot din ito ng bida upang sabihin nito ang impormasyon sa iba pang stand user na alagad ni Dio. Dahil dito ay nalaman niyang isa sa mga ito ang anak ni Tandang Enya na assassin na parehong kanan ng kamay na siyang hinahanap ni Polnareff. Ngunit nang makakita ng pagkakataon ay pinadaan ni Lero ang slime sa kanal upang mahuli nito si Jotaro kaya excited na daw siya sa milyones na ibibigay ni Dio. Pero sinuntok ni Star Platinum ang kanal kaya tinamaan ng takip nito ang pagmumukha ni Lero na nahulog sa dagat. Kaya nagmakaawa na naman siya sa ating bida pero tuluyan na nitong pinulbos ang pangit. Nakasakay na rin sila sa tren patungo sa India. Nainis naman si Jotaro dahil ginawa din ni Kakyoin ang ginawa ni Lero sa pagkain ng cherry. Samantala di nila alam na sinundan pa rin sila ni Ann. Habang nakasakay sa barko patungo sa India ay nag-aalala silang baka ma-culture shock pero si Avdol daw ang bahala. Pagdating nila sa Calcutta, India ay pinagkaguluhan sila ng mga tao na nanghihingi ng tip at nag-aalok ng iba't ibang serbisyo. Pinakita rin ng mga biktima ng kahirapan at traffic na parang sa Pinas. Sa isang resto ay sinubukan nila ang masarap na chai tea ng India. Umalis muna si Polnareff para umihi ng binigay sa kanya ng staff ang isang pamalo pero di pinaliwanag kung para saan. Pagpasok ay natuwa siya dahil malinis naman ang toilet.
Pero napatakbo na lang siya sa gulat dahil merong ulo ng baboy sa toilet. Dahil ang etchas pala ang pagkain nito at para dito pala ang pamalo na binigay sa kanya. Giit pa ng staff na favorite din ng manager nila na magpadila sa puwet na parang automatic bidet pero nandiri si Polnareff kaya nagpas siyang sa hotel na lang siya magsi-CR. Nakita niya sa salamin na merong nakatingin pero nang tignan ng bintana ay wala naman. Pero pumapasok na ito sa refleksyon pero wala sa tunay na bintana. Agad niyang pinalabas si Silver Chariot para wasakin ang salamin. Sinabi niya sa mga kasama ang nangyari pero di matagpuan ng user ngunit alam niyang ito na ang hinahanap niyang pumatay sa kanyang kapatid. Kaya nagpasya siyang humiwalay na sa grupo upang hanapin ito. Pero ayaw siyang payagan na mag-isa ni Avdol dahil siguradong mapapatay siya kaya nagkaroon sila ng pagtatalo pero di pa rin nila napigil ang umalis si Polnareff. Nakaangkas kay Whole Horse ang isang babae saka ibinaba niya ito. Dahil kahit nagmamahalan ay magkaiba ang kanilang mundo kaya di sila pwedeng magpakasal. Natawa na lang sa nakita ang boss niyang si Jay Guile na parehong may kanang kamay. Nag-report din ito sa boss na hinahanap na siya ni Polnareff. Nang may dumating na isang cobra na mabilis niyang binaril tapos pinaghihiwa rin ito ng boss. Sa kaniyaya ni Whole Horse si Jay Guile na gamitin ang kanilang mga stand para patayin sila Jotaro. Nag-aalala sila Joseph kay Polnareff na kasalukuyang nagtatanong kung nasaan ang may dalawang kanan na kamay. Isang matanda ang nakakita daw dito saka itinuro ang naglalakad na dalawang lalaki pero sa isang kisap mata ay naglaho si Jay Guile at si Whole Horse ang natira. Pinakilala ni Whole Horse na ang stand niya ay si Emperor. Saka nagkayabangan sila at nagkahamunan pa, saka nagtawanan pa ng parang mga baliw at biglang nilabas ang baril at tinira ang French na naghandang hiwain ang bala pero umiwas ito sa espada kaya katapusan niya pero nailigtas siya ni Avdol. Ngunit umikot pa ang bala kaya naghanda si Magician's Red habang hinahanap ng mga kasama kung nasaan sila. Pagkadating ni Kakyoin ay nakita niyang ginamit ni Jay Guile ang refleksyon ng tubig upang masaksak si Avdol at tinamaan pa ito ng bala. Dahil dito ay napatay si Avdol pero walang pake sa kanya ang iniligtas na Polnareff. Ngunit kalaunan ay di na rin ito naitago ang pagkalungkot. Pinagtawanan pa sila ni Whole Horse kaya nagalit lalo si Polnareff pero sinabi ni Kakyoin na dapat muna silang tumakas. Ngunit sa mga refleksyon ay lumabas si Hangman na stand ni Jay Guile upang mas lalong galitin si Polnareff kaya winasak niya ang salamin pero wala daw paraan para patayin si Hangman dahil sa mga salamin lang ito nag-e-exist. Binaril siya ni Whole Horse kaya umatake si Kakyoin para di ito tamaan. Saka nag-drive ang binata at kinuha ang kasama para makatakas sila. Humingi ng tawad si Polnareff at ipinangakong di na siya magpapakamatay para di masayang ang pagliligtas ni Avdol. Samantala ang nadatna na lang nila Joseph ay ang bangkay ni Avdol. Tinanggal ni Polnareff ang salamin para di sila mapuntahan ni Hangman. Dahil makintabang manibela ay nakaatake pa rin sa kanila si Hangman kaya nagsanhi ng pagbaliktad ng kanilang sasakyan. Nagtungo din ito sa bumper na agad namang winasak ni Silver Chariot. Saka naintindihan ni Polnareff na tumatalon lang ito sa mga salamin. Isang bata ang dumating kaya nagtungo ito sa refleksyon ng mata ng bata kaya iniiwasan nila ang paningin pero ang kulit nito. Nahuli nito si Polnareff pero tumawa pa ang French sa kanilagyan ng buhangin ng bata upang pumikit at mapilitang lumipat sa mata niya si Hangman. Saka inabangan niya ang lilipatan nito kaya tinamaan niya na. At nalaman nila kung nasaan ang user na nakita nilang sugatan. Nakita na rin nila sa wakas si Jay Guile pero nakita ni Kakyoin na hindi parehong kanan ang kamay nito at nasaksak na ang French. Saka nagpakita ang tunay na Jay Guile na ginawa lang decoy ang kawawang lalaki. Nagsinungaling si Jay Guile na namimigay ng pera ang dalawa upang lumapit sa kanila ang mga tao at nagpalipat-lipat sa mata ng mga ito si Hangman at walang sawa na pinaghihiwa si Polnareff. Nilabas ni Kakyoin ang gold coin at inihagis upang tumingin ang lahat sa gold tapos nagsaboy ng buhangin si Polnareff upang kapag pumikit ang kinalalagyan ni Hangman ay mapilitan itong lumipat sa gold. Saka ito ay inatake ni Silver Chariot kaya tuluyang nahiwa si Jay Guile na napatakbo pero parang daga na na-corner saka pinahirapan ito ng friend upang maipaghiganti na rin sa wakas ang kanyang kapatid. Nang makita sila ni Whole Horse ay pinagbabaril nito ang mga salamin para magkalat sa paligid dahil iniisip niyang nandyan pa rin ang kanyang boss. Pero nang sinabi na patay na si Jay Guile ay tumakbo ng mabilis ang duwag. Ngunit sinalubong siya ng kamao ng mga Joestar. At nais nilang pahirapan si Whole Horse dahil sa pagkasawi ni Avdol. Ngunit tinulungan siya ng babae na kasintahan nito kaya tuluyan ng nakatakas ang duwag na cowboy. Sa kabila nito ay alam nilang naloko lang ni Whole Horse ang babae at kailangan pa rin nilang magpatuloy kahit wala na si Avdol. Ngunit di napansin na may tumalsik na dugo kay Joseph at kalaunan ay tila naging isang implant ito. Labis ang kalungkutan ni Tandang Enya dahil nalaman niyang namatay ang anak na si Jay Guile. Naranasan niya rin ang paraan ng ikinamatay ng anak dahil sa kanilang spirit link kaya napatakbo siya dahil nais
nais niya ng ipaghiganti ang anak. Habang nasa sasakyan ay pinapaliwanag ni Polnareff sa babae na niloloko lang siya ni Whole Horse. Patungo sila sa syudad ng Varanasi at nadaanan nila ang Sacred River na kasama na sa iba't ibang tradisyon ng mga tao doon. Nang dumaan ang langaw ay kinagat ito ng pantal ni Joseph at parang may nalalaman ang babae dahil meron ito sa dila. Nagtungo sila sa klinik at sinabi ng doktor na kailangan ng tanggalin ang malaking pantal ni Joseph na natatakot kaya sinabi ng doktor na marami na siyang naoperahan. Pero pagdilat ni Joseph ay patay na ang doktor at nakita niyang nabuhay ang pantal kaya sinubukan niya itong saksakin pero nakuha ang scalpel at pinutol ang synthetic na daliri niya. Saka nagbanta ang stand na isang stand lang din ang makakapatay sa kanya saka binugahan pa siya nito. Tapos nakita sila ng nurse kaya napagkamalan si Joseph na isang killer. Dumating ang mga pulis kaya nagtago siya pero tinutukso pa nito kaya ipinalo niya sa pader pero nagkaroon ng mga braso. Tapos tinawag nito ang mga pulis at para makatakas ay gumamit siya ng hamon pero wala itong kwenta sa sariling katawan kaya ginamit niya na lang ang stand niyang Hermit Purple kaya nakatakbo na siya sa mga pulis. Samantala wala pa ring alam si Polnareff na isang kalaban ang kasama niya. At kinuha pa nito ang kanyang atensyon para di niya makita si Joseph na dumaan sa market at di niya namalaya na marami na palang nakuhang pagkain ang stand at nakitang naging matzo na ito. Sinubukan niya itong pigilan gamit ang sariling stand kaso kinagat siya nito kaya napatakbo siya. Tapos nagbanta na puputulan ang ulo niya kaya pinigilan ni Joseph ngunit wala nang lakas ang prosthetic arm kaya nabugbog siya nito na nakita ng mga tao. Nagpatuloy sa pagtakbo si Joseph at kinuha na naman ng babae ang atensyon ni Polnareff para di niya makita ang kasama. Pumasok si Joseph sa mga eskinita kaya tinukso ng kalaban pero nilublab niya ito sa isang likido ngunit nagbanta pa itong tutuluyan na siya. Pero di na ito makagalaw dahil ang likido pala ay tumitigas. Dahil kaninang natumba sila ay gumawa pala ng mapa si Joseph upang maghanap ng ganitong likido sa lugar. Tapos ginamit niya ang vine ni Hermit Purple upang matanggal ito ng tuluyan sa kanyang katawan. Dahil natalo ang stand ay biglang nag-transform ang babae sa tunay na anyo dahil ito ang tunay na stand user kaya nandiri na naman si Polnareff. Dahil wanted si Joseph ay mapipilitan silang maglakbay ngayong gabi ngunit may sumunod sa kanila. Ang sunod nilang madadaanan na bansa ay ang Pakistan. Bagamat nalulungkot sa pagkamatay ni Avdol ay kailangan pa rin nilang magpatuloy. Nabagalan si Polnareff kaya pilit siyang sumingit dahil isa siyang kamote pero nag-alala ang mga kasama. Bigla siyang napahinto dahil nais palang makisakay ni Anne. At ang totoo ay wala naman talaga ang tatay niya sa Singapore dahil nais niya lang mag-adventure. Nakita na lang nila ang kotse na pula na mukhang matapang dahil pinakain sila nito ng alikabok. Pero pinauna sila nito pero pag overtake ay meron isang truck kaya sinuntok ito ni Star Platinum at bumalentong sila pero nakaligtas. Dahil dito ay napaisip sila kung stand user din ba ang driver ng kotseng pula. Di nila alam na binangga nito ang road sign ng Pakistan upang maligaw sila. Nag-break muna sila sa isang resto para magpahinga. Ngunit nandoon na naman ang kotse na ayaw silang tigilan. Pero pagsilip nila ay wala ang driver kaya pinagkamalan nilang isa ito sa mga nakatambay pero bigla naman itong umalis. Kaya nainis si Polnareff at nais itong habulin. Nagpahabol naman ang kalaban sa maling direksyon na inihanda nito kaya kamuntikan na silang mahulog sa bangin. Di nila makita ang kalaban ngunit bigla sila nitong tinulak patungo sa bangin at nauna pang nagpanik si Polnareff kaya tuluyang nahulog ang kotse nila pero isinabit ni Hierophant Green ang winch nito sa kotse na pula. Saka ginamit ni Star Plasma ang lakas at sinuntok ang kotse ng kalaban upang makaakyat sila at ang kalaban ay nahulog at sumabog. Nagsalita ang kalaban mula sa radyo ng kotse nila kaya nakumpirma na stand user ang kanilang kaharap saka yumanig at umakyat ang kotse na pula. Saka nag-transform ito na parang crush gear at may pangalan itong Wheel of Fortune. Nais lumaban ni Jotaro pero umatake ito at nabutas siya at pinrotektahan siya ng mga kaibigan sa sumunod na atake. Pumasok sila sa masikip pero tumabingi ang mga gulong nito upang mahabol lang sila. Sa pagtakbo nila ay nadapa si Anne pero iniligtas naman siya ni Jotaro at umakyat sila mula sa bangin. Pero natuwa ang kalaban at nagpalabas ng mga spike sa gulong saka nagsimula itong umakyat. Kaya inabangan ni Jotaro ang pag-akyat nito para mapuruhan. Ngunit naamoy nilang gas pala ang ginagamit nitong bala. Kaya nag-spark ito at tagumpay niyang nasunog si Jotaro. Pinagtawanan sila ng kalaban pero nakaligtas pala ang bida dahil ang nasunog lang ay ang kanyang jacket. Saka pinagsusuntok ito ng napakalakas hanggang sa mapulbos ang kalaban at tumalsik ang stand user. Parang arm day lang ang ginagawa nito sa gym kaya braso lang ang malaki. Nagmakaawa itong huwag siyang papatayin dahil tinakat lang daw siya ni Dio. Natawa sila dahil parang tupa na nawala ng balahibo ang kotse nito saka itinali nila sa isang bato para magtanda at ginamit pa ang kotse niya. Naramdaman ni Enya na natalo na ang 7 assassin niya kaya siya na ang gagawa ng paraan.
Nagpagawa muli si Jotaro ng jacket niya na nasunog ng kalaban. Nais pa rin sumama ni Ann kaya pinaliwanag ni Joseph na nagmamadali na sila upang iligtas ang kanyang anak kaya pumayag ng umuwi si Ann. Pero malungkot siya dahil di niya man lang nakita si Jotaro. Ngunit nakita niya ito sa bintana kaya bago umalis ay nag-cheer siya sa bida. Isang owner naman ang gamit nila habang binabaybayang mapanganib na kalsada patungo sa Pakistan at napansin nilang makapal na ang fog kaya maghahanap muna sila ng matutuluyan nang mapansin ni Jotaro ang isang bangkay pero ipinagwalang bahala ito. Walang masyadong tao sa bayan at naghanap sila ng mapapagtanungan pero nang batiin ni Joseph ang isang lalaki ay nagalit ito at isinarado ang resto saka pumasok na ito sa loob pero napansin ni Joseph na iniipis na ito. Nagtanong din si Polnareff pero bangkay na pala ang lalaki at tila nanlaban pa ito bago namatay. Humingi sila ng tulong pero walang pake at iniwan lang sila ng babaeng maraming rashes sa mukha. Nagtaka na sila dahil parang mga zombie ang mga tao at napansin pa nilang hugis bungo ang fog na isa palang stand. Nakita nila na puno ng butas ang katawan ng lalaki pero wala namang dugo kaya tumakbo si Joseph sa sasakyan pero sa bakod pala siya tumalon kaya muntik na siyang matuhog kung di siya nakakapit. Saka dumating ang matanda na inanyayahan sila sa panuluyan nito. Pero alam nilang may stand user na nagtatago dito. Aksidenteng nabanggit ni Enya ang Joestar kahit di pa sila nagpapakilala kaya naghinala si Jotaro pero nagpalusot itong narinig daw ito sa kasamahan. Nakipagbiruan pa ito kay Polnareff pero gustong-gusto na itong patayin ng matanda. Pumasok sila sa panuluyan pero naghahanap ng CR si Polnareff. Dumating naman si Holhorse para tulungan si Enya na patayin sila Jotaro. Biglang umiyak ang matanda dahil naalala niyang si Holhorse ang kasama ng anak bago ito namatay. Saka bigla siya nitong sinaksak dahil nais niyang patayin ang lahat ng sangkot sa pagkamatay ng anak. Tapos pinapasok nito ang fog sa sugat at nilagyan ng butas ang lalaki upang makontrol ng kanyang stand kaya pinakain dito ang sariling kamay. At biglang umatake si Holhorse kaya pinabaril sa kanya ang sarili at narinig ni Polnareff ang tunog. Nag-alala ang matanda na baka makita ng lalaki si Holhorse. Kaya nagpanggap siyang natumba upang makuha ang atensyon nito saka itinago niya sa ilalim ng sofa si Holhorse. Sobrang kabado ang matanda pero di pa rin siya pinaghinalaan ng French kaya mas lalo siyang nanggigigil na patayin ang pumatay sa anak. Minasahe pa siya nito kaya halos sumabog na siya sa galit. Nakaligtas pala si Holhorse dahil naitago nito ang stand bago niya mabaril ang sarili saka inatake na ni Enya si Polnareff ng gunting na sinasalag ni Silver Chariot. Dumating din ang mga zombie na kinokontrol ng kanyang stand na si Justice kaya napatakbo si Polnareff at muntik na itong tamaan ng gunting. Kabadong nagtago sa kadiring CR ang French fighter at naghintay kung mahahanap ba siya ng mga ito. Pero walang pumapasok kaya sumilip siya sa butas kaso nasugat ng kalaban ng kanyang dila dahilan para makontrol na rin siya ni Justice mula sa kanyang sugat. Nais siyang pahirapan ng matanda kaya pinilit nitong padilaan sa kanya ang CR na may dumi na mas matanda pa sa kanya kaya napaiyak na lang ang kawawang French. Dumating si Jotaro na hinahanap si Polnareff kaya kinabahan ang matanda dahil matalino ang bida pero sa isang gasgas lang ay makokontrol niya na rin ito kaya nag-alala si Polnareff sa kanya. Nang tumalikod ang bida ay umatake siya pero pinatid siya at muntik nang mabarbecue ang kanyang mata. Nagtanong na ang bida kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan. Palusot nitong sa hotel register pero giit ng bida ng mga fake na pangalan ang sinulat nila. Dahil nabuko na ay inutusan nito ang mga alagad pero pinagpupulbos lang silang lahat at nagtalsikan sa labas ng apartment. Pero natusok naman siya ng baby kaya sinubukan niyang atakihin ng fog. Ngunit ipinangako ni Jotaro na matatalo niya ang gurang. Biglang di makahinga ang matanda dahil hinihigop na pala ni Star Platinum si Justice hanggang sa ma-suffocate ang user nito hanggang bumula ang bibig. Nais ilihim ni Polnareff na dinilaan niya ang CR pero alam na ni Joseph kaya tinutukso siya nito. Nakita nila sa labas na nasa sementeryo pala sila at isang ilusyon lang ang nakita nilang bayan. Nagpa siya silang dalhin si Enya upang malaman nila kung nasaan si Dio sa pamamagitan ng stand ni Joseph ngunit kinuha pa ni Holhorse ang kanilang sasakyan at nag-advise pang patayin nila agad si Enya kung ayaw nilang makamtan ng bagsik ni Dio. Nang makarating sila sa Pakistan ay nakakita sila ng kebab stand kaya napahinto sila upang bumili. Giit ng tindero na 1,000 yen ang 5 pero nakipagtawaran si Joseph hanggang sa 400 yen. Akala ni Joseph ay nakalibre siya pero 150 yen lang pala ang bentahan nito. Natakot ang matanda dahil kilala niya pala ang lalaki kaya ipinangako niyang di niya sinabi ang sikreto ni Dio. Pero pinalabas pa rin ng lalaki ang mga uod sa kanya hanggang sa tuluyan siyang manghina saka nagpakilala ang lalaki na si Steely Dan na may lover's card. Di naniniwala si Enya na magagawa ito ni Master Dio sa kanya. Tinulungan siya ni Silver Chariot at naglaho ang mga tentacle sa araw kaya nalaman nilang nagmula nga kay Dio ang mga flesh bud at si Dan ang naglagay sa matanda. Bago ito mamatay ay tinanong ni Joseph kung anong sikreto ni Dio pero di pa rin sinabi ni Enya kaya natawa na lang si Dan. Nagalit si Jotaro kaya sinuntok niya ito pero nasaktan din si Joseph. Tapos nagbayad pa ito sa isang bata para magpahampas pero nasaktan din si Joseph. Dahil pumasok na pala ang stand nito sa loob ng utak ni Joseph kaya magkalink na sila pero mas matindi ang sakit
sakit na mararamdaman ng target at nilagyan niya na rin ng flesh bud ni Dio ang utak nito kaya matutulad siya kay Enya. Nais na itong patayin ni Jotaro kaya pinigilan ng kasama dahil mapapatay din niya ang lolo kaya tinukso pa siya ni Dan pero gagawin talaga ng bida kaya pinigilan nila Kakyoin at Polnareff saka sinikmuraan siya nito at pinalo ng bato. Saka tumakbo sila Joseph at Kakyoin pero naisip ni Dan na walang kwenta ang distansya dahil nasa loob na nito ang kanyang stand. Kinuha nito ang pera ni Jotaro na walang magawa. Nagtungo sila sa isang TV at ginamit ni Joseph ang stand upang makita ang loob ng utak niya kung nasaan si Lovers. Naisip ni Kakyoin na magpaliit sila ng stand at pumasok sa loob ni Joseph kaya naging mga Ant-Man ang mga ito. Pinag-utos ni Dan na maging human bridge ang bida pero di siya pinapansin kaya sinaktan niya ang paa at mas masakit ang naramdaman ni Joseph. Upang di na masaktan ng lolo ay sumunod na lang ang bida ngunit pinagtripan pa siya nito samantala hinahanap nila Kakyoin si Lovers sa loob ng utak ni Joseph pero sobrang nakakapagod ang magpaliit ng stand saka pumasok sila sa ugat nito. Natutuwa si Dan na gawing alipin ng bida at ginawa pang tagakamot at sobrang lakas nito para kay Joseph kaya napasigaw kaya napapahiya na sila kaya binili na lang ang TV. Alam ni Dan na pumasok ang dalawang stand para hanapin si Lovers. Dinala nila ang TV at nakita nila na napakarami ng flesh bud ni Dio ang utak ni Joseph at nakita na rin nila ang kalaban. Nagsimula si Silver Chariot sa pag-atake dito hanggang sa mapinsala niya ito. Pero bigla nitong ginawa si Aerophant Green at mula dito ay lumabas ang kalaban kaya napinsala si Polnareff. Dahil dummy lang pala ang natalo nila kanina at tinawag pa silang mga tanga habang pinapahirapan nito si Jotaro na pinapadilaan pa ang sapatos pero di ginawa at sa halip ay naglista ng mga atraso niya kaya nasampal. Nalaman nilang pag napatay mo ang dummy ay mas dumadami lang ito. Saka nagbanta na wala silang magagawa kahit mas malakas ang kanilang mga stand dahil mas matalino siya. Inatake ito ni Hierophant Green pero isang dummy lang din pala kaya mas dumami pa at nataman pa nito si Silver Chariot pero sa tuwing umaatake sila ay mas dumadami lang ito. Nag-alala si Joseph dahil nahihirapan na si Polnareff at di pa nila malaman kung saan ang tunay na kalaban. Samantala sa jewelry shop ay inutusan niyang magnakaw si Jotaro at nanakot na pag nahuli siya ng pulis ay bubugbugin siya na ikakamatay ni Joseph. Napilitan itong gawin ng bida pero sinumbong siya ni Cops. Kaya binugbog siya ng mga tao habang tinatawanan lang siya ni Dan. Pero kahit nakabulagta ay tinawanan pa siya ni Jotaro kaya mas lalong binanatan pero alam ni Jotaro na magtatagumpay ang mga kasama. Naglatag pala ng maraming galamay si Hierophant Green at nag-inspect sa mga ito kaya nalaman niya ang tunay na agad niyang inatake kaya nasaktan si Dan. Tumakas ang kalaban at naglaho rin ng mga flesh bud sa utak ni Joseph. Pero nag-alala siya sa apo dahil baka pumasok naman ito kay Jotaro. Nabaliktad ang sitwasyon kaya nagmakaawa siya sa bida pero hinihintay niya lang na makapasok ang kanyang stand sa utak ni Jotaro. Pero di ito nakapasok dahil sa precision na meron si Star Platinum kaya tiniris na parang kuto at nagmakaawa pa ito lalo sa bida kaya pinakawalan niya ito. Pero nang may dumaan ng mga bata ay nagbanta siyang pumasok na ang kanyang stand sa batang babae kaya malakas na naman ang kanyang loob na di siya sasaktan ni Jotaro. Biglang napunta sa harap niya ang bida at tinusok siya nito dahil nakatali pala ng galamay ni Hierophant ang kanyang stand kaya nailabas sa batang babae kaya nagmakaawa na naman ng kufal. Pero sa pagkakataong ito ay tuluyan na siyang pinulbos ng ating bida at bumaon pa sa pader saka binigay ang resibo ng mga ginawa niya kay Jotaro. Sa Abu Dhabi ay bumili si Joseph ng bagong kotse samantala na ang babae na naman si Polnareff kaya ginulo niya ang buhok nito. Nagtaka din ng French dahil dapat ay off-road na sasakyan ang binili nila. Namangha sila dahil sa ganda ng mga bahay dito. At kaya pala may aircon ang binili ni Joseph para di mainit sa loob. Naisip ni Joseph na bumili ng isang maliit na eroplano para mabilis na makatawid sa disyerto pero ayaw ng apo dahil 3 beses nang nakaranas ng plane crash ang lolo. Huminto sila at nais bumili ng mga camel pero di tumatanggap ng cash at cheque ang matanda kaya ang kotse ang nais ibayad ni Joseph. Saka pinagutos niyang punuin ng tubig ang mga container. Napakabaho daw ng hininga ng camel at tinanong kung paano sumakay. Ipapakita daw ito ni Joseph pero di niya mapasunod ang camel dahil sa YouTube lang pala siya nanood kung paano sumakay dito. Binigyan niya ito ng mansanas para mapaupo at sa wakas ay nakasakay na rin siya. At nagpapasikat pa pero di niya ito mapasunod kaya ang dami niyang sugat. Nagsimula silang maglakbay ngunit napansin ni Kakyoin na may nakatingin pa rin sa kanila. Kaya ginamit ni Jotaro ang binoculars pero wala namang tao. Pero naramdaman nila ang kakaiba kaya tinignan ng mga relo at nakitang 8 PM na pero tirik pa rin ang araw at mas umiinit pa kaya naisip nilang isang stand ang may kagagawan nito. Naghanap sila ng matataguan bago pa nito masunog. Kailangan nilang mahanap ang user bago sila maging inihaw dahil nasa 70 degree na ang init doon. Nang dahil sa sobrang init ay nagsisimatayan na ang lahat ng mga may buhay doon. Ginamit ni Kakyoin ang stand para hanapin ang stand user at inatake niya ito pero nagpaulan ito ng mga apoy sa kanila at pinrotektahan sila ni Silver Chariot saka sinuntok
ni Star Plasma ang lupa nang sa ganon ay makagawa sila ng lilem. Dahil sa sobrang init ay malapit na silang mawala ng malay tapos nabutas pa ang tubig nila kaya katapusan na nilang apat. Ginamit nila ang binoculars pero inatake din ito ng kalaban na patuloy pa rin ang pagpapainit sa lugar. Nasiraan na ng bait ang tatlo kaya si Joseph na lang ang natirang matino. Pero tumatawa lang pala ang mga ito dahil nakita nilang gumagamit lang ng salamin ang user para magtago dahil sa refleksyon ay magkaharap ang bato at ang anino. Kaya binato ito ni Jotaro at nabasag niya ang pinagtataguan nito at naglaho na rin sa wakas ang araw na stand. Kaya pala di nila ito nakikita dahil nagtatago sa refleksyon ng disyerto at nakita nilang may aircon pa ito. Dahil dito ay mag-e-enjoy muna sila sa malamig na gabi at kinabukasan ay magpapatuloy sa paglalakbay. Nakakarinig si Kakyoin ng iyak ng baby, at nagising na lang siya sa Ferris wheel na nasa isang amusement park. Nagtataka siya kung paano napunta dito dahil ang alam niya ay naglalakbay sila. Kasama niya ang isang aso sa Ferris wheel at lumipad ang mga lobo na merong card. Ang isa ay lumapit sa kanya at nakita na isa itong stand na si Death 13 na biglang lumabas sa tarot card at inatake siya pero ang aso ang napuruhan. Mabuti na lang ay nagising siya ni Polnareff bago pa siya isunod. Subalit wala siyang naaalala sa mga napanaginipan pero alam niyang bangungot ito at nahiwa din ang kanyang kamay. Napasigaw ang bata dahil may pumatay sa kanyang aso pero di ito masyadong maalala ni Kakyoin. Nagalit si Joseph dahil ayaw nang ibenta sa kanila ang eroplano dahil may sakit daw ang isang baby na kailangan nilang dalhin sa doktor. Medyo may naalala si Kakyoin sa baby pero di niya masyadong maisip. Dahil di na rin makapaghintay sila Joseph ay nais na lang ng ina nito na sila ang magpagamot sa sanggol at biglang nakita ni Kakyoin na ngumiti ang baby. Dahil sa pagmamadali ay pumayag sila na dalhin ang baby upang makaalis na sila. Pero di pala anak ng babae ang baby at brainwash lang itong ipadala ang baby kila Jotaro. Inantok sila Polnareff kaya natulog muna sila sa biyahe. Napunta sila sa parehong amusement park pero ipinagwalang bahala ito ng friends kaya nais niya na lang mag-food trip ngunit pinaliwanag ng kaibigan na nagkakatotoo ang nangyayari dito. Tapos biglang lumabas si Death 13 at sinakal si Polnareff dahil di nila magamit ang mga stand sa loob ng panaginip. Samantala walang alam sila Joseph na binabangungot na ang dalawa. Mabuti na lang ay nagising si Polnareff bago siya patayin ng kalaban dahil inutusan siya ni Joseph na linisan ang baby. Pero di na bahala ang kalaban dahil naglalaho naman ang alaala nila. Pinalitan niya na ng lampi ng baby samantala papatayin na si Kakyoin kaya naalimpungatan siya at nagwala kaya nasipa niya si Joseph at umembang ang eroplano. Pero ayaw din ng baby na madamay siyang mamatay kaya pinigilan niyang makagalaw si Kakyoin. Tapos pinakain siya nito ng mga eyeballs para tumigil. Ngunit sinugatan niya ang sarili para magising dahil malapit nang mag-crash ang kanilang eroplano. Mabuti na lang ay ginamit ni Joseph ang kanyang stand upang pilit itong makontrol kaya nakaligtas sila sa tamang oras. Kaya ngayon ay tutuluyan na ni Death 13 ang binata pero tumama naman sila sa mga puno ng nyog kaya nagising na si Kakyoin. Napilitan silang gumawa ng pansamantalang camp samantala walang maalala si Kakyoin sa mga nangyari at si Joseph ay nilalaro pa ang baby pero may balak itong ubusin sila. Saka nakita ni Kakyoin na ang sugat ay may nakasulat na baby stand. Nabahala ang baby dahil nag-ukit pala ng mga letter si Kakyoin at napansin ng binata na naiilang sa kanya ang baby kaya pinaghinalaan na ito ang stand user. Pero kinuha ito ni Joseph at pinili niyang huwag ipakita ang sugat. Naisip ni Jotaro na isang buwan na ang lumipas kaya kailangan na nilang mahanap si Dio. Ngunit naisip pa ni Polnareff na nababaliw na daw si Kakyoin kaya natuwa ang baby na naghihintay sa pagtulog nila. Nasarapan ng French sa pagkain na ginawa ni Joseph para sa baby kaya nainis sa kanya ang sanggol. Ngunit merong alakdan sa tabi nito kaya napilitan siyang tusukin kaso nakita naman siya ni Kakyoin. Agad niya itong sinabi sa mga kasama. Pero di niya mahanap ang alakdan kaya naisip nilang nabaliw na talaga siya. Habang pinapakain ito ni Joseph ay pinakita ni Kakyoin ang kanyang ebidensya pero walang naniwala kaya gumamit na siya ng stand kaya pinatulog na siya ni Polnareff. Kalaunan ay iniluwa ng baby ang Scorpion at nang natutulog na sila ay napunta silang lahat sa amusement park na naalala ni Polnareff kaya nagbabala siya samantala nagpapakasarap na lang ang baby sa pagkain. Kailangan nilang mahanap si Kakyoin ngunit naging mahaba ang buhok ng French at itinali siya nito. Sinakal si Jotaro ng sariling kadena at ang lolo ay biglang lumaki ang prosthetic hand. Saka lumapit si Death 13 para tapusin na sila kaya tinawag ni Jotaro si Star Platinum. Pero siya ang pinagsusuntok nito at kalaunan ay pinakita ang mukha ng kalaban dahil isa pala itong impostor at sinabi ni Death 13 na di sila makakapag-summon ng mga stand doon. Pero dumating si Hierophant Green na sinakal siya at nakatakas ang mga kasama dahil tunay na stand ang nadala ni Kakyoin dahil nakasummon na ito bago siya mapatulog kaya nasasakal din ang baby at winawasiwas ng stand nito ang kalawit pero di siya makatakas. Humingi ng tawad ang mga kaibigan ngunit dahil nasa mundo pa rin sila ng kalaban ay gumawa ito ng malaking kamay at kinuha ang kalawit saka tinapos si Hierophant Green. Dahil wala palang katawan si Death 13 kaya tuwang-tuwa ang baby.
Pero di nahati sa gitna si Kakyoin dahil unti-unti na pala itong pumapasok sa katawan ni Death 13 at kinontrol itong itutok sa leeg ang sariling sandata. Saka nagbanta na tutuluyan ng baby kung di pagagalingin ang kanyang sugat. Pagkagising nila ay nakapagluto na si Kakyoin at wala silang naaalala sa mga nangyari. Si Kakyoin na rin ang nagpalit ng lampin at nagbanta na naaalala niya ang lahat dahil nakasama ng kanyang stand sa loob ng panaginip. Kaya kumuha ito ng kikiam ng baby at hinalo sa pagkain nito. Kaya nang pakainin ay ayaw ng baby, kaya kiniliti ni Polnareff at nakain na nito ang sariling kikiam at napangiti si Kakyoin. Ang Red Sea na lang ang kailangan nilang lakbayin upang makarating sa Egypt. Ngunit napansin ni Jotaro na patungo sila sa maling direksyon. Sagot ng lolo na may susunduin pa silang kaibigan sa isang isla. Nagtaka ang mga kasama dahil parang wala namang tao doon saka may nakasilip sa kanila. Tumakbo ang lalaki nang makita nila ito saka nagtungo ito sa kanyang bahay at nagpakain ng mga manok. Nakita nilang kamukha nito si Avdol pero ayaw silang pakinggan nito kaya pumasok sa bahay. Giit ni Joseph na ito ang ama ni Avdol at nandito sila para sabihin na patay na ang anak nito kaya nakonsensya si Polnareff. Kaya malungkot siyang nagmuni-muni sa dagat. Kalaunan ay nakita niya ang isang makintab na takore na may kakaibang mukha at ang himasin ay tumalsik siya dahil lumabas si Kamyo na binigyan siya ng 3 wish pero di nagtiwala si Polnareff kaya inatake niya ito pero napaatras siya. Kaya sinubukan ng French kung mapapayaman siya nito. Naagad namang sinunod ni Kamyo pero naglaho ito. Kaya tinapon niya ang takore nang marinig ang tunog ng salapi. Dahil naglabas pala ito ng napakaraming gold coin kaya mayaman na siya. Pero naghinala pa rin si Polnareff na pinapasubo lang siya nito. Sa kabila nito ay nag-isip na siya kung anong magandang wish hanggang sa maisip na buhayin ang kapatid na si Sherry at pati si Avdol. Pumayag naman ang genie at biglang naglaho. Tapos narinig niya ang iyak ng isang babae na kaboses ng kapatid. Pero ayaw ni Sherry na lumapit siya dahil di pa daw kumpleto ang katawan nito. Nagtataka ang mga kasama kung nasaan si Polnareff. Naiiyak na ang French pero patuloy na tumatakbo sa kanya si Sherry. Nang makita niya ang bangkay ng mga ibon na kinain ni Sherry. Nang makausap niya si Sherry ay ito nga ang kapatid dahil naaalala nito ang kanilang kabataan. Subalit bigla itong sumugod at inatake siya saka ito tumakas. At di niya ito mahuli dahil nag-e-eat and run lang ito kaya tinawag niya si Kamyo. Saka ginamit niya ang pangatlong wish para hilingin na maglaho na si Sherry. Pero sinabi ni Kamyo na meron na siyang pangatlong wish na buhayin si Avdol. Iniwan na siya ni Kamyo at saka lumabas si Avdol na inatake siya. At sa lakas ay napatalsik siya ng malayo. Saka sinisi siya nito kaya tinamaan ng bala sa ulo, saka siya pinagtulungan ng dalawang nilalang. At nang sumugod ang dalawa ay pinigilan ni Kamyo si Silver Chariot upang makagat siya ng mga ito. Habang kinakain siya ay naisip niyang deserve niya rin ito. Nang makita niya na merong dalawang Avdol ay inisip na namamalikmata lang siya pero pinigilan talaga ito ni Avdol at gumamit pa ng stand upang wasakin ang kalaban at nagtaka din si Kamyo kung ba't buhay pa si Avdol. Kaya pinakita ni Avdol na di siya napuruhan ng bala ni Whole Horse saka nagbabala siyang ipapadala sa impyerno si Kamyo. Inatake niya ang kalaban na nasa lag nito saka siya hinagis sa puno. Saka sumugod at hinagis nito sa kanila si Sherry. Pero alam ni Polnareff na hindi ito ang kapatid kaya pinatay niya ang summon. Tapos pinatalsik nito ang dalawa nilang stand. Saka tinanong kung anong 3 kahilingan ni Avdol. Nagbabala dito si Polnareff pero nag-wish pa rin si Avdol na gawing 4 ang 3 wish. Biglang sumugod si Avdol gamit ang tunay na lakas kaya nabasag ang armor ni Kamyo. Dahil nagpipigil lang pala ng lakas si Avdol upang wag ma-stress ang kanyang katawan pero ngayon ay sinakal niya si Kamyo hanggang mapasigaw, saka sinipa ito at tuluyan itong sumabog. Saka naisip nilang malapit lang doon ang stand user at nakita nilang nagtatago ito sa ilalim ng lupa. Kaya tinakpan nila ito at nakumpirma na nandoon ang kalaban. Nilagyan nila ito ng kung ano-ano para pahirapan ng stand user. Tapos naisip ni Avdol na ihian nila ito at tumawa sila ng malakas. Dahil sa panghe ay umakyat ang stand user at nagmakaawa sa kanila pero sinunog ito kaagad ni Avdol. Masayang sinabi ni Polnareff sa mga kasama na buhay pa pala si Avdol. Pero di siya pinansin ng mga ito dahil matagal na pala nilang alam at di nila sinabi sa French dahil madaldal ang kanyang bibig at ang ama ni Avdol ay siya rin pala na nag-disguise. Giit ni Joseph na ginawa niya ito para maging ligtas si Avdol at upang makapag-shopping ng bagong sasakyan nila na submarine patungo sa Egypt. Sakay nito ay mabilis silang nakapaglakbay sa ilalim ng Red Sea. Si Avdol ang driver dahil natatakot silang mag-crash na naman ito dahil malas si Joseph. Natuwa si Polnareff sa view kaya pinaalala ni Joseph ang pakay nila at pinakita ang sonar na parang radar upang bantayan ang paligid dahil katapusan na nila pag inatake sila sa 60 meters below sea level. Merong ref, coffee maker at telepono. Kaya pinakuha nila si Kakyoin ng maiinom at tumawag si Joseph kay Suzy upang sabihin na nasa hotel lang sila upang di ito mag-alala at upang di nito puntahan ang anak nilang si Holly. Kinausap ni Joseph ang butler nilang si Roses na nakakaalam
nakakaalam ng tunay na nangyayari upang bigyan sila ng update kay Holly. Sa labas ay isang nilalang ang mabilis na nagtungo sa kanilang submarine at bumangga pa sila dahil kay Polnareff. Pero muling yumanig kaya nagalit si Avdol at ang di nila alam ay pumasok na ang stand. Nakita ni Kakyoin ang 5 tasa at minadali pa siya ng French. Nakikita na ni Avdol ang baybayin ng Africa kaya malapit na sila. At nagplano sila ng ruta upang mabilis na makarating sa Egypt. Nagtaka si Jotaro dahil naging 6 ang tasa. Dahil ang isa pala ay isang stand na inatake bigla si Joseph. Inatake ito ni Jotaro ngunit nakatakas ito at muling nag-transform. Sinabi ni Avdol na si High Priestess ang kalaban nila at delikado sila dahil napakalayo ng range nito kaya siguradong nasa lupa ang user. Pumasok ang tubig sa submarine mula sa pinasukan ng kalaban at nauubos na rin ang oxygen tapos tumawag pa si Suzy na sinagot ni Jotaro tapos bumangga pa sila sa ocean floor. Nagtaka si Suzy dahil nawala ang signal nila Jotaro. Samantala malapit ng pasukin ng tubig ang submarine at hinahanap nila ito ngunit nasa likod pala ni Kakyoin na mabilis na nag-react sa kalaban pero napinsala pa rin siya nito sa mukha kaya sinuntok ng bida kaso nakapagtago na naman ito. At nang bubuksan nila ang pinto ay nagpapanggap pala itong handwheel pero bago masaktan si Avdol ay nakuha ito ni Jotaro. Ngunit nag-transform itong malaking blade upang mabatiwan saka tumalsik at pinagtawanan sila. Nakailag ito sa atake ni Avdol at nagpatigas ito upang di mapinsala ni Silver Chariot. Ayaw pang umalis ng bida kaya nagbabala si Avdol na matatalo lang siya nito kaya magkakasama silang tumakas. At sa kabila nito ay kumpiyansa si Joseph dahil marami na siyang nalusutan na ganito. Masaya si Suzy dahil narinig niya muli ang boses ng apo at alam niyang may nililihim sa kanya ang mga ito pero may tiwala siya sa maglolo. Dahil 40 meters below sea level ay makakaya nilang mag-scuba diving samantala ang kalaban ay napapangiti na lang. Walang karanasan ng mga kasama sa pagdive kaya pinaliwanag ni Joseph na kung magmamadali silang makaahon ay sasabog ang kanilang blood vessels at lungs dahil sa pressure kaya sa ilalim sila dadaan at aakyat ng dahan-dahan. Gagamit din sila ng mga hand signal habang nasa tubig nang sinabi ni Avdol na pwede naman silang mag-usap gamit ang mga stand. Tuluyang napuno ng tubig ang submarine ngunit na kay Polnareff ang stand. Pumasok sa katawan ng French ang stand upang wasakin siya mula sa loob. Kaya ginamit nila Joseph at Kakyoin ang mga stand upang mapalabas ito. Kaso nag-transform muli na isang spear gun kaya nakipaglaban dito si Polnareff at habang nagre-reload ay tumakas na sila kaya nakulong ito sa submarine. Binigyan nila ng bagong diving gear si Polnareff at tahimik silang naglakbay sa magandang karagatan ngunit mauubusan na sila ng oxygen at nanganganib pa silang masundan ni High Priestess kaya naisip nilang magtago sa kuweba. Subalit ito pala ang ilong ni High Priestess kaya hinigop sila nito. At sa loob ng bunganga ay wala silang magawa sa lakas ng pressure dahil ang stand user nito ay nasa itaas lang nila. Giit ni High Priestess na type niya sana si Jotaro, kaya kinausap siya ni Polnareff para akitin ito at sinakihan pa ng mga kasama ang pambobola. Pero alam nitong niloloko lang siya kaya nagalit at pinalo si Jotaro ng dila patungo sa ngipin nito. Agad naman niyang pinalabas si Star Platinum at tumulong ang mga kasama na inatake din ng dila ngunit nakailag sila kaya nakaatake si Avdol, subalit huli na ang lahat kay Jotaro kaya tuluyan siyang napisat. Ngunit kalaunan ay narinig nilang pinagsusuntok pala ito ng bida ng walang tigil at sinunod na winasak ang iba pang mga ngipin kahit kasing tigas ito ng diamond hanggang sa maubos ang mga ito kaya nakatakas na sila. Pagdating sa itaas ay nakita nila ang user ni High Priestess at sinabi ni Polnareff na nawasak ang lahat ng mga ngipin nito. Sumikat ang araw na parang nagpapahiwatig ng maganda nilang hinaharap kahit isang buwan silang naglakbay kaya di na sila nagsayang ng oras. Samantala sa isang eskinita ay nakita ng spy ng Speedwagon Foundation ang mga tauhan ni Dio. Subalit may umatake sa kanyang likod at naputol ang kanyang ulo. At ang umatake sa kanya ay walang iba kundi si Dio. Muling tumawag si Suzy at nais nitong makausap ang apo upang palakasin ang kanilang loob. Samantala si Holly ay lumalaban pa rin sa sumpa. Saka nakahanda na ang bago nilang sasakyan at ito ang ginamit nila upang makapaglakbay, saka huminto sila sa gitna ng disyerto.